Kabanata 3361. Ang paa na Iris sa space platform ay nawala. Ito ay wala kahit saan upang makita. Nagkaroon lamang ng mga labi sa buong kalangitan. Ang mga labi ay pinaghalong pulang laman at dugo. Ito ang natitira pagkatapos ng pagkamatay ng mahigit 100 alipin sa Divine Realm na nagbabantay. Sa pasukan, sila ay dinurog ng walang awa. Tumingin ka sa paligid. Alamin kung sino ito. Hanapin ang buong paligid. Maging alerto at tingnan kung mahahanap natin ang mamamatay tao. Umungol si Master Kevin. Nag-issue siya ng mga utos para sa iba dahil ang eksena ng kalupitan ay labis siyang ikinagalit. Upang sirain ang pasukan ng isang cosmos ay itinuturing na isang napakaseryosong provocation. Ito ay tiyak na magkaroon ng mapanganib na mga kahihinatnan. Bukod dito, higit sa 100 mga alipin ni Dustin na nasa Divine Realm ay napatay sa isang iglap. Iyon ay isang malaking kawalan. Hindi. Tumigil ka. Hindi natin kailangang hanapin ang mamamatay tao. Master Kevin. Itigil ang paghahanap at hayaan ang lahat na bumalik sa cosmos sa lalong madaling panahon. Biglang, lumitaw ang isang avatar ni Dustin sa magulong walang laman na ito at hinimok. Na nagmumungkahi kay Master Kevin na bumalik nang hindi hinahanap ang mamamatay tao na iyon. Pero Dustin, walang awa ang kalaban. Magiging masyadong matapang at walang prinsipyo kung hindi natin ito pipigilan ngayon. Galit na galit si Master Kevin. Kailangan nating mag-ingat. Ang mamamatay tao na umatake dito ay nagawang pumatay ng 100 magsasaka sa Divine Realm sa isang galaw. Siya ay dapat na isang banal na Diyos. Sabi ni Dustin. Sigurado siya tungkol dito. Walang sino man ang maaaring magdulot ng gayong pagkasira. Well, tama ka. Matapos itong ipaliwanag ni Dustin, biglang natauhan si Master Kevin. Napagtanto niya kung gaano ito mapanganib para sa kanilang lahat. Kasabay nito, mabilis niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Dustin at kung bakit niya pinipigilan ang mga ito na hanapin ang mamamatay tao. Alam niya na kung ang kalaban ay isang banal na Diyos. Kung gayon ang mga tao ng Fallen Immortal Cosmos ay maaaring mapatay kung patuloy silang naghahanap sa paligid. Ang paghahanap para sa kaaway ay maaaring magkaroon ng mapanganib na mga epekto. Agad namang naglabas ng utos si Master Kevin para sa lahat ng tao. Sinabi niya sa kanila na umatras at bumalik sa Fallen Immortal Cosmos. Master Kevin, sa tingin ko kahit ikaw ay dapat ding bumalik. Mas mabuti na iyon. Haharapin ko ang lahat mula dito. Sabi ni Dustin kay Master Kevin. Kinailangan niyang paalisin silang lahat at manguna upang mahanap at lipulin ang mamamatay tao. Okay. Kung sasabihin mo, Dustin. Tumanggaw si Master Kevin at tumalikod. Alam niyang wala siyang maitutulong sa sarili niyang lakas. Maaaring mapahina nito ang mga pagkakataon ni Dustin. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya madaling umatras, mabilis. Ginamit ng avatar ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan upang tumingin sa paligid sa magulong void na nasa paligid ng Fallen Immortal Cosmos ng maingat. Nakapagtataka, wala siyang nahanap kahit saan. Walang bakas ng naging sanhi ng pagkawasak. Okay. Maghihintay ako at tingnan kung ano ang mayroon ka. Isang pahiwatig ng nakamamatay na lamig ang sumilay sa mga mata ni Dustin. Pakiramdam niya ay sinusubok siya ng mga kalaban. May nagsabi sa kanya na hindi sila titigil sa kanilang ginagawa. Walang mahanap. Ang avatar ni Dustin ay bumalik sa cosmos sa katahimikan. Parang walang saysay ang lahat. Tamang-tama. Pagkaraan ng ilang araw, isa pang 3 tao ang dumating sa labas ng Fallen Immortal Cosmos at tinawag ang kanilang sarili na mga sugo. Hiniling nilang makipagkita kay Dustin. Ang 3 magsasaka na iyon, na sumalubong kay Dustin, ay nasa Divine Realm. Napakayabang nila at nagsalita ng mga salitang puno ng paghamak kay Dustin at sa Fallen Immortal Cosmos. Sinubukan ni Master Kevin na panatilihing kalmado ang sarili at hiniling na umalis sila nang walang iniisip. Hindi niya hahayaang bastyusan ng mga lalaking iyon si Dustin at ang ibang tao. Bueno, pagkatapos ay sabihin sa amin.
Umalis ba si Dustin sa fallen immortal cosmos at pumasok sa Sea of Chaos? O may mali sa kanya? Kailangang mayroong isang bagay dahil hindi siya nagpakita sa loob ng halos 80 taon. Mahinahong tanong ng isa sa kanila kay Master Kevin bago umalis. It's none of your business. Tell me, sino ang nagpadala sa inyong tatlo dito? May pagdududa si Master Kevin na ang tatlong lalaking nasa harapan niya ay dumating na may masamang intensyon. Malakas ang pakiramdam niya na baka sila ay ipinadala ng banal na Diyos na iyon na Sam Iris sa space platform ilang araw na ang nakakaraan. Haha, relax. You poor fellow. Wala kang ideya na napakaraming tao ang naprovoke ni Dustin. Maya-maya, haharapin niya ang kanyang mga kalaban at makakatagpo ng masamang wakas. Maghintay tayo at manood. Malamig nang inisyo ng isa sa kanila si Master Kevin. Ilabas mo sila. Sa sandaling binigkas ang mga salita. Binigay ni Master Kevin ang kanyang kamay. At 12 ng mga alipin sa Divine Realm ang sumugod upang sugurin sila. Gayunpaman, isa sa mga lalaking iyon, na nakasuot ng itim, ay direktang nagtapon ng altar. Sabay na humakbang ang tatlo sa altar. At ang altar ay sumugod sa kawalan at nawala. Ang tatlong lalaki ay nawala kasama nito. Wow! Ito ang maalamat na remote teleportation altar. Sa oras na iyon, ang avatar ni Dustin ay sumugod din mula sa cosmos upang makita ang tatlong lalaki na tumakas gamit ang altar. Nagulat siya nang makitang kayang buhatin ng altar ang tatlong tao at nawala sa manipis na hangin. Ito ay isang alamat na noong sinaunang panahon, mayroong ilang napakatalino na eksperto sa hanay. Ang mga ekspertong ito ay napakahusay na maaari silang bumuo ng isang malayuang teleportation altar. Ang gayong kamangha-manghang altar ay maaaring makatulong sa mga tao na magsagawa ng malayuang teleportasyon. Nabanggit ito ni Peterson the Taoist Ancestor kay Dustin kanina. Nang makita niyang umalis ang mga lalaki, naalala niya rin iyon. Inisip ni Dustin na isa lamang itong alamat at mito. Ni isang sandali ay hindi niya inaasahan na makikita ito sa kanyang harapan. At ngayon ay nakita na niya ito ng kanyang mga mata. Sa pag-urong ng pagkamangha, may bahid ng pag-aalala sa noo ni Dustin at kumunat ang kanyang mukha. Ang pagkakaroon ng gayong kayamanan ay nangangahulugan na ang kalaban ay talagang makapangyarihan. Ang maalamat na altar ay sapat na upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at iyon ang nagpasimangot kay Dustin. Nahulaan ni Dustin na ang malamang na magkaroon ng gayong altar ay ang mga banal na Diyos na nagkaroon na ng mga isyo sa kanya. Sinira ng mga banal na Diyos na iyon ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan at sinubukan ding magdulot ng pagkawasak sa fallen immortal cosmos. Hindi lang sila titigil doon. Bagamat karamihan sa mga banal na Diyos na iyon ay pinatay ni Peterson na Taoist Ancestor at ng iba pa, mayroon pa ring iilan na nakatakas. Iniisip ni Dustin kung ang mga nakatakas ay nagpasya na ngayon na salakayin siya at ang kanyang mga tauhan. Ang katotohanan ay lumipas na ang mga dekada. Sa paglipas ng panahon, maraming mga nilalang sa 3,000 malaki at maliit na cosmos ang naniniwala na si Dustin at ang mga banal na Diyos na nasa likuran niya ay umalis at pumasok sa dagat ng chaos. Naniniwala pa nga sila na maaaring may nangyaring mali kay Dustin at sa mga banal na Diyos sa likod niya. Kung hindi, bakit ang tagal niyang hindi bumalik? Iyon ang tanong na patuloy na gumugulo sa kanilang isipan. Napagpasyahan ni Dustin na ang mga banal na Diyos na iyon na tumakas gamit ang altar ay maaaring hindi na makapagpigil sa kanilang sarili ng mas matagal. Siya ay kumbinsido na sila ay muling lilito at gagawa ng pagtatangka upang salakayin muli ang fallen immortal cosmos. Siyempre, haka-haka lang ito ni Dustin. Ngunit kahit alam niya na hindi ito magiging ganoon kasimple, marahil ay mas komplikado ang usapin. Hula niya, malabo na nagkaroon ng malakas na pakiramdam sa isip ni Dustin na isang malaking gulo ang lalabas. Ito ay magiging isang malaking hadlang sa kanyang pag-unlad. Sa palagay niya, kahit ngayon, maraming masasamang puwersa na hindi niya kilala, kabilang ang masamang sanggol sa ilalim ng lupa ng Karakoram Mountain sa Earth. Hakat, Elliot,
Ang mga nilalang sa ilang mga alien space. Ang mundo ng divine being na nawala. Ang underworld na maaaring hindi mahanap ngayon. At naroon din ang malaking mabangis na hayop na lumitaw sa 3,000 malaki at maliit na cosmos noong nakaraan. Mula nang makita ang halimaw, tila may ilang lubhang nakakatakot na kapangyarihan na pumapasok sa 3,000 malaki at maliit na cosmos. Ito ay humantong sa isang pakiramdam ng isang bagay na masama. At nagbabala na darating. Ang pagninilay-nilay sa lahat ng ito ay napagtanto ni Dustin na ang kasalukuyang kapayapaan ng 3,000 malaki at maliit na cosmos ay ang hitsura nito. Ito ay medyo nasa lugar para sa oras na ito. Ngunit, mananatili ba ito? Pakiramdam niya ay darating ang totoong gulo maya-maya. Kailangan lang nilang maghintay at manood. Master Kevin, mangyaring mag-order ka agad. Ipaalam sa lahat ng mga nilalang sa Fallen Immortal Cosmos na dapat silang manatili. Walang sino man ang pinapayagang umalis sa cosmos sa anumang sitwasyon. Ang mga nasa paglalakbay na o naglalakbay sa labas ay dapat ipaalam na bumalik kaagad. Mula ngayon, ang Fallen Immortal Cosmos ay ganap ng isasara. Napaisip si Dustin kay Master Kevin. Okay, gagawin ko ang kailangan. Tumango si Master Kevin bilang pagsang-ayon. Alam niyang may matibay na dahilan si Dustin para gumawa ng ganoong desisyon. Hindi nagtagal. Ang Fallen Immortal Cosmos ay ganap na natatakan. Lahat ng nilalang sa loob nito ay hindi pinayagang umalis at walang paraan para makapasok ang sinuman. Ang mga nilalang na naglakbay o nasa labas ay nakatanggap din ng paunawa sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel. Lahat sila ay pinabalik agad. Dagdag pa rito, ang sinumang nilalang na hindi kabilang sa Fallen Immortal Cosmos ay hindi pinapayagang makapasok sa Fallen Immortal Cosmos. Sa malayo, sa lalim ng kawalan, mayroong isang lihim na silid sa espasyo na puno ng talakayan. 1,000 uri. Halos 80 taon na akong naglilinang sa pag-iisa. Pagkatapos ng lahat ng ito, 1,000 uri lamang ng batas ng pinakamataas na kaliwanagan ang aking naintindihan. Alam kong mayroong 3,000 batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Kung nais ng isang tao na maging isang banal na Diyos, dapat niyang pag-alab ang apoy ng 3,000 batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Sa gayon, dapat niyang sunugin ang kanyang katawan hanggang sa maging abo na haantong sa kanyang muling pagsilang. Sa ganitong paraan lamang, ang isa ay maaaring maging isang banal na Diyos. Umiling si Dustin at mapait na ngumiti sa kalungkutan. Sa lahat ng mga taon na iyon, naiintindihan ni Dustin ang lahat ng uri ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan na umiral. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, 1,000 paunang naintindihan pa lamang niya. May natitira pang 2,000. Ganap niyang nalalaman na upang mag-apoy ng banal na apoy at upang maging isang banal na Diyos. Ang isa ay kailangang gumawa ng 2 pangunahing hakbang. Ang unang hakbang ay upang maunawaan ang lahat ng 3,000 mga tuntunin ng pinakamataas na kaliwanagan. Lahat sila, mayroong iba't ibang at maraming mga patakaran na naruroon sa mundo. Kasama sa mga iyon ang mga batas ng iba't ibang uri at entity. Tulad ng batas tungkol sa oras, espasyo, dilim at liwanag, tubig at apoy, at iba pa. Lahat ng iyon ay gumawa ng kabuoang 3,000 uri ng mga tuntunin ng pinakamataas na kaliwanagan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang numero para sa sinumang ordinaryong master sa Divine Realm. Sa kabila ng lahat ng kapangyarihang taglay ng isang tao, hindi ito magiging madali para sa sinuman. Kahit para kay Dustin. Ang mga ordinaryong master sa Divine Realm ay makakaunawa lamang ng ilang dosenang o daan-daang uri ng mga tuntunin ng pinakamataas na kaliwanagan. Hindi isang madaling trabaho na unawain ang lahat ng 3,000 tuntunin ng pinakamataas na kaliwanagan. Kapag ito ay tapos na, ang pangalawang hakbang ay upang gawin ang 3,000 uri ng mga tuntunin ng pinakamataas na kaliwanagan ay sumanib sa kanyang katawan ng sabay. Lahat ng iyon ay masusunog. Ang lahat sa kanyang katawan. Mula sa loob hanggang sa labas. Susunugin nito ang lahat. Mula sa kanyang espiritual na kaluluwa hanggang sa kanyang pisikal na katawan. Kung magtagumpay lamang siya sa 2 hakbang na ito, magagawa niyang maging isang banal na Diyos.
Iyon ay kung paano makakamit ang antas ng preliminary grade na banal na Diyos. Kung hindi siya makakalampas sa pangalawang hakbang, siya ay mawawasak, siya ay magiging walang kabuluhan. Sa apoy ng 3,000 tuntunin ng kaliwanagan. Well, siguro masyado akong nababalisa at kinakabahan sa sitwasyong ito. Sa aking edad, karanasan at pag-unawa sa martial arts, maaaring hindi pa ako handang maging isang banal na Diyos. Baka marami pang gagawin. Umiling si Dustin. May malungkot at mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa nakalipas na ilang dekada ng paglilinang, nagpasya si Dustin na maabot ang isang punto ng tagumpay. Nais niyang maging isang banal na Diyos sa isang pagkakataon. Gusto niya itong bigyan ng isang malaking shot, pero sa hindi malamang dahilan. Nadismaya siya. Tila sa kanya ngayon na siya ay nabigo. O nabigo na siya. Sa mabituing kalangitan, 8 figure ang sumugod sa bilis ng kidlat. Ang bawat isa sa kanila ay sinunog ang kanilang orihinal na kakanyahan ng dugo upang ay maximize ang rate ng kanilang mga paggalaw. Habang tumatakas sila, nagkalat ang dugo sa daan. Sila ay walang iba kundi ang 8 Stone Saints. Lahat sila ay malubhang nasugatan. At ang kanilang mga damit ay may mantsa ng dugo. Wait lang guys, ilang milya lang ang layo natin sa fallen immortal cosmos. Malakas na sabi ni Yasa para ma-motivate ang iba. 12 ng mga lalaki ang humahabol sa kanila. Ang mga humahabol ay nakasuot ng itim na damit. At ang kanilang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Huwag mong mawala ang mga ito. Sila'y parang mga pana na hindi makahawak ng matagal. Nagpadala ako ng mensahe pabalik. Malapit na tayong tulungan ng mga master ng Divine Realm. Ngunit tingnan natin kung maaari nating hulihin ang 8 bastos na ito nang mag-isa bago dumating ang reinforcement. Hindi na ako makapaghintay na mahuli sila. Ninisya ng isa sa mga lalaking nakaitim. Ang sabi ng chismis na ang 8 Stone Saints na ito ay mabuting kaibigan ni Dustin at mga senior member ng Fallen Immortal Cosmos. Kung makuha natin ang mga ito ay talagang isang mahusay na tagumpay. Sabi ng isa pang lalaking nakaitim. Hayaan mo akong harapin sila. Sigaw ng ikatlong lalaking nakaitim. Buzz! Isang malamig na mahabang pana ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. At ang gininto ang pana nito ay bahagyang ng inig. Pagkatapos, 12 ng mahahabang araw ang inilagay sa bowstring at binaril. Pasulong sa isang iglap. Ang mga palaso ay naging nakakatakot na mga guhit ng itim na liwanag. Napalm unit sa kalangitan at kumari pa patungo kay Connor. Sabay nating harangan ang mga arrow. Umungol si Yasa. Hindi pa nagtagal. Natutunan na ng 8 Stone Saints ang kapangyarihan ng matatalas na araw na iyon. Flang! Flang! Ang 8 malalaking Stone Club ay lumawak sa 8 matataas na bundok at hinaranggan ang lahat ng paparating na araw. Haha! Hindi ka makakatakas. Sumuko ka na lang. Nagsasayang ka ng enerhiya. Malamig na sabi ng isang lalaking nakaitim at tumawa. Maghintay ka lang. Mga hamak. Puputulan ko ang ulo nyo maya-maya. Ungol ni Connor. Haha, mamamatay ka na. Pero ang lakas ng loob mo pang magsalita. Isang panunuya ang dumating mula sa likuran. Samantala, sa Fallen Immortal Cosmos, Dustin. Hindi maganda ang takbo. Nakatanggap ako ng agarang ulat na ang mga taong naglalakbay sa labas ng ating cosmos ay nililinis. At marami sa kanila ang pinatay na. Sinubukan ng ilang tao na magpadala ng mga mensahe pabalik sa aming punong tanggapan bago sila namatay. Sa nakalipas na ilang dekada, maraming nilalang mula sa ating cosmos ang nag-explore ng iba pang universo upang tulungan ang kanilang sarili sa kanilang paglilinang. Nakahanap ako ng paraan para makipag-ugnayan sa kanila at hilingin sa kanila na bumalik sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay maaaring hindi na makabalik sa oras. Si Dustin na nasa secret room pa lang ay biglang nakatanggap ng emergency message mula kay Kevin. Ang 8 banal na bato. Biglang nagmulat ng mata si Dustin at biglang tumayo. 12 ng taon na ang nakalilipas. Matapos ang 8 Stone Saints ay naging Earth Immortals. Iniwan nila ang Fallen Immortal Cosmos para maglakbay sa ibang mga universo. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila bumabalik.
Kung may mga tagalabas na gustong patayin ang mga nilalang mula sa Fallen Immortal Cosmos. Kung gayon ang 8 Stone Saints ay nasa panganib. Lahat sila ay mga senior member ng Fallen Immortal Cosmos at mabubuting kaibigan ni Dustin. Isinasaalang-alang ang kanilang kahalagahan sa Cosmos at sa Dustin. Hinding-hindi sila pababayaan ng kaaway kapag nahawakan na nila ang 8 Stone Saints. Kuya Kevin, lalabas na ako. Ihanda ang lahat para sa labanan. Utos ni Dustin. Duly noted. Sagot ni Kevin sabay tango. Pagkatapos, nawala si Dustin sa secret room. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa magulong kawalan sa labas ng Fallen Immortal Cosmos. Agad niyang inilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang buong 3,000 malaki at maliit na universo. Sa nakalipas na mga dekada, siya ay naglilinang sa pag-iisa. Kahit na hindi siya naging isang banal na Diyos. Ang kanyang lakas sa lahat ng aspeto ay lubos na bumuti. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay pinahusay din. Sa sandaling iyon, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay kapareho ng sa isang preliminary grade na banal na Diyos. Ito ay walang alinlangan na isang himala. Nasa Dustin ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon. Na dalawang bihirang banal na kayamanan ng espiritual na lahi. Nakakatulong sila kay Dustin sa paglinang ng kanyang espiritual na kahulugan. Kung hindi dahil sa dalawang banal na kayamanan na iyon, hindi niya makakamit ang mas malakas na espiritual na kahulugan. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, iniskan ni Dustin ang buong 3,000 malaki at maliit na universo. Malinaw niyang nakita ang hindi mabilang na mga nilalang mula sa Fallen Immortal Cosmos na tinutugis. Sa tingin ninyong lahat ay umalis ako. Ngunit nananatili ako sa Fallen Immortal Cosmos sa buong oras na ito. Ngayon, babalik ako. Matigas na sabi ni Dustin. Alam niya na ang mga nilalang mula sa ibang mga universo ay patuloy na pinupukaw ang Fallen Immortal Cosmos sa mga nakaraang taon dahil naniniwala sila na siya. Si Peterson, at ang iba pang mga banal na Diyos ay umalis upang tuklasin ang dagat ng chaos. Nag-isip pa nga ang ilang nilalang na maaaring may nangyaring masama sa kanila sa Sea of Chaos. Akala ng iba ay namatay na sila. At iyon ang dahilan kung bakit hindi sila nagpakita sa nakalipas na 80 taon. Dustin, ingat ka. Ang bagay na ito ay hindi simple. Ang kaaway sa likod nito ay maaaring napakalakas. Out of nowhere, nakatanggap si Dustin ng mensahe mula kay Peterson. Master, anong ibig mong sabihin? Natigilan si Dustin. Masasabi niyang nag-aalala si Peterson sa kanya. Hindi ako sigurado. Sa sandaling ito, nararamdaman ko na tila mayroong ilang mga kakilakilabot na aura sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Pansamantala, manatiling maingat, binalaan siya ni Peterson. Sang-ayon ako, may kutob ako na malapit nang magkagulo ang 3,000 malaki at maliliit na universo. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Morphe sa soul sea ni Dustin. Okay, naiintindihan ko. Ihahanda ko ang lahat para sa digmaan. Sagot ni Dustin sabay tango. Sa sandaling iyon, sa isang magulong kawalan, ang 8 Stone Saints ay tumatakbo pa rin ng mabilis hanggat kaya nila. Ilang araw na silang nag-sprint. At lahat sila ay sinusunog ang kanilang orihinal na asensya ng dugo upang kumilos sa kanilang pinakamataas na bilis. Maliwanag na ito ay isang buhay o kamatayang sitwasyon. Masyadong mabilis at makapangyarihan ang mga humahabol sa likod nila. Hindi bababa sa 4 sa kanila ay mga immortal sa langit, habang ang iba ay mga immortal sa lupa. Sa 8 Stone Saints, sina Asa at Rhys lang ang nakarating sa Heaven Immortal Realm. Ang iba pang 6 ay mga immortal pa rin sa lupa. Sa nakalipas na ilang araw at gabi ng pagtakbo, sina Asa at Rhys ay kumilos paminsan-minsan upang suportahan ang iba pang mga banal na bato. Upang makayanan nila ito, Asa, Rhys, tumakbo ka para sa buhay mo. Pareho kayong nasa Heaven Immortal Realm. Pareho pa kayong makakatakas. Iwanan mo kami. Pinapabigat ka namin. Biglang sabi ni Connor. Tama siya. Mabilis kayong tumakas para makabalik kayo sa Fallen Immortal Cosmos at sabihin kay Dustin ang nangyari. Tatakpan ka naming 6.
Ang iba pang mga banal na bato ay nagsimula ring hikayatin sina Asa at Reese. Hindi ka namin pababayaan. Kung hindi tayo magkakasama, mamatay tayo sa tabi ng isa't isa. Same time na sigaw ni Yasa. Hindi mo masasabi yan. Kung saan may buhay, may pag-asa. Ipaghiganti mo kami. Asa, kahit anong mangyari, isa o dalawa sa atin ang kailangang makayanan. Hindi lahat tayo pwedeng mamatay dito. Payo ni Connor. Haha, how pathetic. Alam mo bang katawa-tawa na umaasa ka pang tumakas? Huwag kang tanga. Wala kang pagkakataong makatakas. Walang may kaya. Mabangis na tawa ang bumungad sa lalaking nakaitim na damit sa likod nila. Ilang sandali pa, maliban kina Asa at Reese. Ang anim na mandirigma na natitira ay sabay na huminto. Asa, Reese, sasakupan ka namin. Takbo. Ipaghiganti mo kami kapag may pagkakataon ka. Napaungol ng malakas si Connor. Lahat silang anim ay pagod na sa patuloy na pagtakbo nitong mga nakaraang araw at gabi. Nauubos na ang kanilang orihinal na enerhiya. At wala silang lakas para ipagpatuloy ang walang katapusang paghabol na ito. Kung patuloy silang tumakbo ng mas mahaba, ang kanilang mga asensya ng dugo ay ganap na mauubos at sila ay mamamatay sa kalaunan. Bastards! Come and get me. I'll die happily here as long as I drag you to hell with me. The more I kill, the better. Tumalsik si Ferrar. Tinatangay ng mga buhawi ang langit na puno ng bituin gamit ang isang alon ng kanyang patpat na bato. Tama. Kailangan nating patayin ang ilan sa kanila. Mapupunta tayo sa impyerno kasama ang mga bastos na ito. Isang hakbang pasulong si Connor at buong tapang na hinarap ang mga humahabol sa kanila. Nag-aapoy ang bawat pulgada ng kanyang katawan habang bumubulusok sa kanya ang kanyang walang katapusang vital energy. Tulad ng isang Diyos ng digmaan na bumaba para sa isang magandang labanan. Ang kanyang mamamatay tao ay agad na napuno ng hangin sa paligid niya. Ito ay isang malinaw na tanda ng pagsunog ng kakanyahan ng dugo sa sukdulan. Walang alinlangan. Ito rin ang pinakamapanganib na paraan na nangangahulugang inuubos ni Connor ang lahat ng kanyang lakas. Na ginagawang imposibleng mapanatili ng matagal. Kapag ganap na natupok ang kanyang dugo, si Connor ay pisikal na mawawala sa mundo at ang kanyang espiritu at kaluluwa ay susunod na maglalaho. Parehong natigilan sina Asa at Reese, na napahinto mula sa pinangunahan ng kanilang grupo. Bakit hindi rin tayo mag-away? Parehong bumalik sina Asa at Reese sa tabi ng kanilang anim na kaibigan ng halos magkasabay. Haha, nakaka-touch ang eksena. Perpekto. Maaari naming patayin kayong lahat ng sabay-sabay. Naabutan na ng lahat ng humahabol sa kanila ang 8 Stone Saints at tuluyan na silang pinalibutan. Kahit na nagpa siya sina Asa at Reese na tumakas, wala silang pagkakataon na makahanap ng isang posibleng pagbubukas. Well, ngayong araw na ito ay magkakaroon ng magandang laban tayong 8. Kahit na ano, hindi natin madadala ang kahihiyan sa reputasyon ng 8 Stone Saints. Tumawa si Yasa. Bilang isa, itinaas ng lahat ng 8 Stone Saints ang mga Stone Club sa kanilang mga kamay at gumawa ng 8 malalakas na aura na sumambulat. Pinupuno ang espasyo ng malalakas na dagandong ng kulog. Bagamat 8 lamang sila, bawat isa sa kanila ay katumbas ng isang hukbong puno ng libo-libong mandirigma. Ang kanilang mamamatay na kalooban ay hindi napigilan. Patayin sila, sigaw ni Yasa habang nangunguna at umaarangkada. Nanginig ang lahat sa mukha ng kanyang batong patpat na tumawid sa kalawakan na parang bulubundukin. Tara na, patayin mo na sila. Sumugod din ang iba sa kanila. Lahat ng 8 Stone Saints ay determinadong mamatay sa labanang ito. Sunod-sunod na kakila-kilabot na kasanayan ang hinugot. Sapat na malakas upang hindi lamang mapinsala ang kanilang mga kaaway, kundi, pati na rin ang kanilang mga sarili. 12-12 ng mga humahabol ay napilitang umatras sa isang kisap mata. Haha, kahit ibigay mo ang lahat. Walang kwenta, mapapatay ka namin sa pag-ubos ng lakas mo sa dami ng tao natin. Ngini siya ng lalaking nakaitim. Patayin siya. Mas marahas at desperadong pag-atake ng 8 Stone Saints ang nagsilbing sagot niya. Katulad ng nakakatakot na mga buhawi. Ang 8 makapal na batong club ay tumawid sa kawalan at winasak ang lahat sa kanilang mga landas.
na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng espasyo. Sa malayong bahagi ng magulong kawalan, dahan-dahang lumitaw ang figure ni Dustin sa isang tiyak na posisyon. Pagkatapos ng mga dekada ng paglalakbay, ang Eight Stone Saints ay lubhang nadagdagan ang kanilang lakas. Parehong narating ni Naasa at Riz ang Heaven Immortal Realm. Ang 6 na iba pa ay umabot din sa premium na yugto ng Earth Immortal Realm. Mukhang hindi naman sila ganoon kalayo sa pagpasok sa Heaven Immortal Realm. Ang mga lalaking ito ay kasing agresibo pa rin tulad ng dati. Hindi pa rin sila nagbabago. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa Eight Stone Saints na desperadong lumalaban para sa kanilang buhay. Nang matapos na niyang obserbahan ang mga ito, lumingon siya sa mga lalaking nakaitim na nakasuot ng damit na nakapaligid at umaatake sa Eight Stone Saints. 34 na lalaki na nakasuot ng itim na damit ay umaatake sa Eight Stone Saints mula sa lahat ng panig. Bawat lalaki ay nakatalukbong ng malaking itim na damit. Tanging ang mga mata lamang nila ang kitang-kita. Walang awa sa bawat pag-atake nila. Humph! Banibuli mo ba ang mga tao ko sa Fallen Immortal Cosmos dahil lang sa mas marami kang tao? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng pagiging outnumbered. Isang masamang ngisi ang gumuhit sa labi ni Dustin. Sa isang pag-iisip, pinakawalan niya ang higit sa 100 alipin sa Divine Realm mula sa Slave Tower. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Walang natitira sa mga alipin habang sila ay sumugod patungo sa labanan na parang mga peteng na umaamoy ng dugo. Ang kanilang malalakas na aura ay nabura ang kalangitan at tinakpan ang araw na parang isang marahas na bagyo. Maging ang mismong hangin ay tila naninipais. Napakalaki ng lahat at nahihirapang huminga. Ang mga nilalang sa Divine Realm ay lahat ay may nakakatakot na bilis. Ilang hakbang lang. Nakarating na sila at pinalibutan ang lahat ng taong nakaitim na damit na abala sa pakikipaglaban sa Eight Stone Saints. Walang sino man sa kanila ang kailangang gumalaw ng kalamnan. Ang enerhiyang naglalabas lamang mula sa kanilang mga katawan ay sapat na malakas upang sugpuin ang lahat ng mga tao na nakasuot ng itim na damit, na ginagawang mahina ang kanilang mga paa at hindi makagalaw. Ang Eight Stone Saints, sa kabilang banda, ay hindi naapektuhan. Ano? Mahigit 100 mandirigma ng Divine Realm ang lumitaw. Anong nangyayari? Damn it! Nandito na ang mga reinforcements mula sa Fallen Immortal Cosmos. Sa mga nakaitim na robe. Ang pinakamakapangyarihan ay nasa Heaven Immortal Realm lamang. Noong kalaban nila ang isang hukbo ng higit sa 100 mandirigma sa Divine Realm. Napuno ng takot at kawalan. Ng pag-asa ang kanilang mga puso. Nandito na ang mga reinforcements natin. Maliwanag na kagalakan ang nagliwanag sa 8 banal na bato nang makita nila ang hukbo. Desidido man silang kaladkarin sipa at kagatin hanggang mamatay. Biglang nagbago ang sitwasyon. Concentrate. Patayin mo sila. Siguraduhing mag-iwan ng buhay. Gayunpaman, umalangaw-ngaw ang boses ni Dustin sa Soul Sea ni Yasa. Si Dustin naman. Hindi masusukat ang kagalakan ni Yasa nang marinig niya ang kanyang tinig. Haha, grabe mo kaming binubuli ngayon dahil sa dami ng taong kakampi mo. Ang bawat aso ay may kanya-kanyang araw. Tingnan mo kung gaano karaming tao ang mayroon tayo ngayon. Aking mga kaibigan, oras na para maghayganti. Itinaas ni Yasa ang makapal na batong panghampas sa kanyang kamay at hinampas ito sa malapit na lalaking nakaitim. Kahit na ang lalaking nakaitim ay may lakas ng Heaven Immortal Realm. Sa ilalim ng pagsupil ng aura na inilabas ng mahigit 100 alipin sa Divine Realm. Wala siyang kapangyarihang lumaban. Isang mapurol na kalabog lamang ang kanilang narinig habang ang ulo ng lalaki ay nabasag at ang kanyang kaluluwa ay nawasak din. Pumunta ka sa impyerno. Bilang isa. Lahat ng iba pang 8 banal na bato ay itinaas ang kanilang mga panghampas na bato at sunod-sunod na binasag ang mga ito laban sa ulo ng kanilang mga kaaway. Ilang saglit lang. 3 lalaki na lang ang natira. Dustin. Nahihiya ako. Kaming 8 ay masyadong mahina para makipagsabayan sa lakas mo. Isang buntong hininga ang naiwan sa kanila habang papalapit sila kay Dustin pagkatapos ng labanan. Huwag kang masyadong malungkot. Lahat kayo ay may malaking potensyal at tiyak na uunlad sa hinaharap.
May tiwala ako sa inyo. Ngumiti ng mahina si Dustin sa kanila. Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng 8 table tasks mula sa kanyang space ring at iniabot ang isa sa bawat 8 stone saint. Ang mga divine level na tabletang iyon ay agad na naibalik ang mga ito sa kanilang pinakamataas na estado sa isang kisap mata. Dustin, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang dekada? Bakit hindi ka nagpakita hanggang ngayon? Curious na tanong niya sa. Iilan lamang ang nakakaalam na si Dustin ay naglilinang sa pag-iisa sa nakalipas na ilang dekada. Kaya naman isang malaking sorpresa ang pagkakita kay Dustin sa kanilang mga mata. Medyo matagal na akong namamalagi sa Fallen Immortal Cosmos. Naglilinang ako sa isang lihim na lugar. At sa pagkakataong ito, medyo mas matagal ang paglilinang kaysa karaniwan. Paliwanag ni Dustin. Oh, naiintindihan ko. Hanggat babalik ka, Dustin. Ang Fallen Immortal Cosmos ay hindi matatakot sa anumang panlabas na kaaway. Ngumiti siya sa at tinapik ang balikat ng kaibigan. But first, let's go and pick up other people. Utos ni Dustin sabay wave ng kamay. Tulad ng ginawa niya, ang 8 Stone Saints, kasama ang higit sa 100 mga alipin ng Divine Realm, ay agad na dinala sa kanya. Sa puntong ito, hindi mabilang na mga nilalang mula sa Fallen Immortal Cosmos ang tinutugi sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang mga naninirahan sa Fallen Immortal Cosmos ay naglalakbay sa paligid. Lahat sila ay higit sa 3,000 malaki at maliit na universo. At ngayon sila ay na-target. Haha, walang takas. Lahat kayo ay walang iba kundi mga mahina. Pumunta sa impyerno. Ang mabituing kalangitan ay lubos na nag-ulo, ito ay puno ng mga nilalang na hinahabol ng mga taong nakasuot ng itim na damit. Tawa sila ng tawa. Tila nag-enjoy sa pangangaso sa mga tao mula sa Fallen Immortal Cosmos. Dahil pagod na ang mga tao sa pagtakbo ng paikot-ikot, nagpasya silang magsama-sama. Sa ganitong paraan, magiging mas madali para sa kanila na makatakas sa mga lalaking nakasuot ng itim at mag-brainstorm ng mga ideya. Sa huli, nagpasya silang tumakas sa Fallen Immortal Cosmos. Dahil dito, nagpulong din ang mga puwersang humahabol sa kanila. Halos 500 lalaki sila. Boom! Isang mahinang liwanag ng espada ang biglang kumislap sa malayong magulong kawalan. Nakuha nito ang atensyon ng mga humahabol. Ano yon? Anong nangyari? Bigla akong nakaramdam ng lamig sa katawan ko. Naramdaman ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim na panginginig ang kanyang gulugod. Yes, I had the same feeling. Parang may gumapang sa katawan ko. I have a bad feeling. Ako rin. Ganoon din ang naramdaman ng iba pang humahabol, isang pagtaas ng lamig sa kanilang katawan. Ang isang pakiramdam ng foreboding kinuha sa kanila. Alam nilang may nangyaring kakilakilabot kanina. Pagkaraan ng ilang sandali, iba ang nangyari. Nako, hindi. Bakit kumikinang ang katawan ko? Hindi kumikinang. Aura ng espada. Pumuputok ang aura ng espada ng katawan ko. Ang isa sa kanila ay biglang sumigaw sa takot nang bumuhos ang hindi mabilang na maliwanag na sword lights mula sa kanyang katawan. Ang aura ng mga sword lights na ito ay napakatalam kaya naputol ang katawan niya sa isang iglap. Pagkatapos, ganoon din ang nangyari sa iba pa sa kanila. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga nakadamit na lalaki ay naglabas ng nakakatakot na aura ng espada na parang baha, na naging pulbos ang kanilang mga katawan. Ano ang nangyayari? Ang mga nilalang mula sa Fallen Immortal Cosmos ay nalito. Bagamat nakakagulat sa kanila ang nangyari, ito ay pabor pa rin sa kanila. Ligtas na ang lahat ngayon. Nagmaterial bigla si Dustin sa harap nila, na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Tiniyak niya ang mga ito. Si Dustin, ang aming pinuno. Ligtas na kami ngayon. Iniligtas niya tayo. Sa sandaling ang mga nilalang ng Fallen Immortal Cosmos ay tumitig kay Dustin. Sila ay nagsaya. Sila ay ganap na nakahinga dahil ang sitwasyon ay hindi na makontrol. Si Dustin ay naging espiritual na haligi ng bawat buhay na nilalang sa Fallen Immortal Cosmos. Para sa kanila, hanggat nasa paligid si Dustin, mananatili silang ligtas at maayos. Sa wakas, ligtas na kayong lahat.
Bumalik muna tayo sa Fallen Immortal Cosmos. At pagkatapos ay maaari nating pag-usapan ng detalyado ang pangyayaring ito. Ikinumpas ni Dustin ang kanyang manggas. At ipinadala ang lahat sa kanyang slave tower. Pagkatapos ay inilabas niya muli ang kanyang espiritual na pakiramdam. Tulad ng tubig. Dahan-dahan itong kumalat sa bawat direksyon at naramdaman ang lahat ng nangyayari sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Nalaman niyang marami pa ring nilalang mula sa Fallen Immortal Cosmos na tinutugis. Napakunot ang noo ni Dustin nang mapagtanto ito. Sa nakalipas na ilang dekada, maraming nilalang ng Fallen Immortal Cosmos ang nagpasyang lumabas sa Fallen Immortal Cosmos para pagbutihin ang kanilang mga kakayahan. At ang ilan sa kanila ay nagkaroon pa ng sariling negosyo sa labas ng kanilang universo. Ngunit ang cleansing operation na ito ay biglang nangyari na iilan lamang sa kanila ang nakataka sa universo na kanilang tinutuluyan. Kaya naman, sila ngayon ay walang humpay na hinahabol. Let me try my flying sword. Bulong ni Dustin. Naka-cross-legged siya sa isang magulong kawalan at nagsimulang gamitin ang kanyang flying swordsmanship. Kahit na siya ay nasa Heaven Immortal Realm pa rin. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa lahat ng aspeto ay napabuti ng husto. Sa mga tuntunin ng husay sa espada, nagawa na niyang i-concentrate ngayon ang enerhiya ng 800,000 atake ng espada ng sabay-sabay. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay kapantay na ngayon ng isang preliminary grade na banal na Diyos. Sa gayong kakila-kilabot na lakas, maipapakita ni Dustin ang flying swordsmanship sa isang mas mahusay na antas upang ang kapangyarihan nito ay lubos na mapabuti. Boom! Habang sinusubukan niya ang kanyang kakayahan, isang nakasisilaw na lumilipad na espada ang lumipad mula sa bibig ni Dustin at tumama sa malayong kalangitan. 2,800,000 atake ng espada sa isa. Ang higit na nakasisindak sa pag-atake ay naglalaman ito ng espiritual na kahulugan sa kanyang pinakamataas na kapasidad. Ang partikular na welga na iyon ay nagpakita ng swordsmanship ni Dustin sa tuktok nito. Boom! 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 Ang nakasisilaw na lumilipad na espada, na may libo-libong snow white sword na kumakaway sa likod nito. Ang palm unit sa magulong kawalan. Agad itong naglakbay ng 1,000,000,000 milya sa loob ng magulong kawalan. Ang lumilipad na espada ay patuloy na nagwawali sa iba't ibang cosmos ng sunod-sunod. Ang nakakatakot na aura ng espada na inilabas nito ay lubos na nagulat sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Hindi mabilang na mga nilalang ang nakarinig ng mga dumadagandong na tunog habang ang napakalakas na aura ng espada ay umabant at naramdaman nila ang isang uri ng malamig at kakila-kilabot na layunin ng espada. Habang sinusubok ni Dustin ang kanyang kakayahan, isang labanan sa pagitan ng mga nilalang ng Fallen Immortal Cosmos at mga humahabol sa kanila ay nagaganap sa mabituing kalangitan. Ipaglaban natin ang ating karangalan. Oo. Mas gugustuhin pa nating mamatay sa labanan kaysa lumuhad sa hamak ng mga taong ito sa ngalan ng ating kaligtasan. Lahat sila ay nakikipaglaban sa isang grupo ng mga ganid na lalaki sa bawat onsa ng kanilang kapasidad. Matagal na silang hinahabol ng partikular na grupong ito. At ngayon, sa wakas ay nahuli na nila sila. Sa ganitong sitwasyon kung saan napaatras sila sa isang sulok. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban sa kabila ng agwat ng kanilang lakas. Sa kabila nito, lumaban sila ng may tapang at tapang. Hindi nakakagulat, tulad ng mga tumugi sa kabilang grupo. Ang mga taong ito ay nagsuot din ng mga itim na damit. Habang mabangis ang laban, biglang may nangyari. Boom! 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 May nangyaring kakila-kilabot. Isang malaking lumilipad na espada na may maraming mga alon ng espada ang humampa sa kanila. Puff! 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 Saan man dumaan ang lumilipad na espada. Ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit ay nagkawatak-watek sa kawalan sa isang iglap na parang sinalubong ng nyebe ang araw. Na parang hindi ito umiral. Sa isang iglap, dumating at umalis ang lumilipad na espada. At ngayon, tanging ang mga nilalang ng Fallen Immortal Cosmos ang naiwan na nakatayo sa eksena.
Natigilan silang lahat. Walang ideya sa nangyari. Ligtas ka na ngayon. Baka bumalik ka sa fallen immortal cosmos. Sa sandaling mawala ang lumilipad na mga espada. Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Ang parehong mga bagay ay patuloy na nagaganap sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang isang nakasisilaw na lumilipad na espada ay tumawid sa iba't ibang cosmos ng sunod-sunod. Hindi mabilang na mga tao na nakasuot ng itim na damit ang napatay at ang mga nilalang mula sa fallen immortal cosmos ay naligtas. Sa bawat oras na lumitaw ang lumilipad na espada, ginagawa nitong maliwanag ang sansinukob. Gumuho ang mabituing kalangitan, at lumabo ang araw at buwan. Ang buong 3,000 malaki at maliit na universo ay natigilan. Hindi mabilang na mga tingin ang nakatutok sa nakakatakot na lumilipad na espada. Nakaramdam ng lamig ang mga nilalang sa kanilang katawan. Ay Dustin. Si Dustin, na nawala ng ilang dekada, sa wakas ay muling lumitaw. Oh my God! Ang lakas niya sa pakikipaglaban ay naging sobrang nakakatakot ngayon. Tanging isang banal na Diyos ang makakapatay ng isang kaaway mula sa ibang cosmos tulad niyan. Siya na ba ay isang banal na Diyos ngayon? Kung gayon, ito ay isang pasabog na balita na siya ay naging isang Diyos sa gayong murang edad. Ang ganoong bagay ay hindi pa nangyari mula noong sinaunang panahon. Ang mga tao ay nagpapalitan ng kanilang mga teorya mula sa buong sansinukob habang nasaksihan nila ang lumilipad na espada. Nagdulot ito ng pagtayo ng mga balahibo sa batok. Nandito na si Dustin. Sa wakas nagpakita na siya. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may lilang buhok ang sumangot mula sa kaibuturan ng kawalan ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Nakapaligid sa kanya ay higit sa 100 tao. Bawat isa sa kanila ay isang banal na Diyos. Pinigilan nila ang kanilang mga aura at sadyang itinago ang kanilang mga bakas. Gayunpaman, kahit na pinigilan, ang mga aura na kanilang inilabas ay labis pa ring nakakatakot. Malaking bahagi ng 3,000 malaki at maliliit na universo ang malinaw na nararamdaman ang kanilang malamig na aura. Nanginginig sila sa takot dahil hindi nila alam kung saan nanggagaling ang mga nakakakilabot na aura na ito. Hindi pa siya nagiging isang banal na Diyos. Ngunit nagtataglay siya ng napakalaking kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang mga ganoong talento at kasanayan ay talagang bihira. Hindi natin siya dapat maliitin. Bamantong hininga ng nakakunot ang noo ng isang malusog at masiglang matandang banal na Diyos. Nandito si Dustin. Pero dapat nagtatago sa dilim sina Peterson at Morphe. Sundin natin ang plano at akitin sila. Kailangan nating alisin ang dalawang iyon sa lalong madaling panahon. Ang dalawang matandang tanga ang tunay na banta. Hanggat wala sila, magiging madali ang pakikitungo sa iba. Kasama na si Dustin. Ang Divine God with purple hair said with a sneer. Nakipag-ugnayan din ako sa mga Divine Gods mula sa mga nakahiwalay na alien space. Pumayag silang magtrabaho sa amin upang patayin sina Peterson at Morphe. Sa tulong nila, malaki ang tsansa nating magtagumpay sa pagkakataong ito. Isang matanda at payat na Diyos na may alam. Sige, let's proceed as we planned. Hindi ako makontento hanggat hindi namatay sina Peterson at Morphe. Pagkatapos na patayin si Dustin, sa wakas ay makukuha na natin ang lahat ng kanyang mahalagang kayamanan. Sinabi nila na ang palihim na bastard na iyon ay may hindi maisip na stock ng mahiwagang kayamanan. Haha! Wag mo lang si Dustin ang tutukan. Sa aking opinyon, Peterson at Morphe ay dapat magkaroon ng higit pa. Matagal nang nabubuhay ang dalawang iyon. Huwag mo silang maliitin. Oo, may sense naman. Tinalakay ng mga banal na Diyos ang kanilang mga plano. Lahat sila ay umaagos na may matinding hangarin sa pagpatay. Samantala, binabantayan ni Dustin ang 3,000 malaki at maliit na universo mula sa isang magulong kawalan. Nakakrus ang kanyang mga paa at kinokontrol ang mga lumilipad na espada gamit ang kanyang isip. Ang mga lumilipad na espada ay dumaan sa iba't ibang universo na parang nagpapatrolya. Makalipas ang halos kalahating araw, malaki na ang pag-unlad ni Dustin. Ang karamihan sa mga taong nakasuot ng itim na damit na nakatago sa 3,000 malaki at maliliit na universo na humahabol sa mga nilalang ng fallen immortal cosmos,
ay nalipol. Ang mga natitira ay hindi nang ahas na magpakita muli sa takot na maaari silang mapatay sa sandaling matuklasan sila ni Dustin. Ang mga lumilipad na espada ay napakalakas kaya kahit na ang mga master sa Divine Realm ay natakot at hindi nang ahas na labanan si Dustin. Ang mga taong iyon na hindi pa babalik sa Fallen Immortal Cosmos ay dapat pumunta na ngayon. Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Kung sino man ang manggahas na saktan ka at saktan ang Fallen Immortal Cosmos. Sila ay mamamatay sa pamamagitan ng aking mga kamay. Ipinadala ni Dustin ang mensahe sa buong universo. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw na parang dagandong ng kulog, na ikinaalarma ng mga masasamang tao na nakatago pa rin sa paligid. Siya ngayon ay nasa premium na yugto ng Divine Realm. Sa pamamagitan lamang ng kanyang pag-iisip, maaari niyang ipakita ang kanyang avatar o ipadala ang kanyang boses sa anumang sulok ng 3,000. Malalaki at maliliit na universo ayon sa gusto niya. Habang nag-uutos siya, ang lahat ng nilalang na gustong bumalik sa Fallen Immortal Cosmos ay nagsimulang kumilos at sumugod sa direksyon ng kanilang tinubuang bayan sa pinakamabilis na kanilang makakaya. Boses ni Leader Dustin. Halika, dumating siya para sunduin tayo. Sa wakas, makakabalik na tayo ng ligtas. Nitong mga nakaraang araw, ang mga nilalang na gumagala pa rin at hindi pa bumabalik sa Fallen Immortal Cosmos ay sapat na ang paghihirap dahil sa paghabol ng mga lalaking nakaitim na damit. Marami sa kanila ang napatay. At ang ilan ay patuloy na nagtatago. Ngayon, maaari na silang makabalik ng hindi nababahala tungkol sa kanilang kaligtasan. Sa sandaling ito, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay tahimik. Walang nang ahas na guluhin ang kapayapaan. Sa pagbabantay ni Dustin sa bawat galaw ng mga nilalang, sinunod nila ang anumang sinabi niya. Pinigilan ni Dustin ang buong 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa mata ng bawat nilalang, siya ay alinman sa isang hindi magagapi na Diyos o isang hindi masisirang demonyo. Walang nang ahas na saktan siya sa anumang paraan. Alam nilang hindi sila magkakaroon ng pagkakataon sa harap ng mga lumilipad na espada ni Dustin. Napakalaking tulong ng flying swordsmanship. Sa pamamagitan lamang nito, madali kong mapapatay ang aking mga kaaway sa buong universo. Talagang nasiyahan si Dustin. Madaling sabihin na ang flying swordsmanship ay naging isa sa kanyang trump card. Sa magulong kawalan, ipinagpatuloy ni Dustin ang pagmamanipula ng mga lumilipad na espada gamit ang kanyang isip. Sinusubaybayan pa rin niya ang mga universo at pinapatay ang bawat kaaway na makakatagpo niya sa mga universo. Kasabay nito, nagbigay din ito sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang husay. Sa wakas, nabalisa si Dustin sa magulong kawalan kung saan siya kasalukuyang naroroon. Isang hindi magiliw na figure ang biglang lumitaw sa kawalan. I have to admit that you really are a genius. It's so rare to have such achievements at such a young age. Sabi ng figure habang dahan-dahan itong naglakad patungo kay Dustin. Isa itong divine god na may purple-haired. Sa kanya tinitigan si Dustin. Ang kanyang mga mata, tulad ng gilid ng isang talam, ay naglabas ng isang malakas na aura na sumugod kay Dustin. Madaling masabi ni Dustin na siya ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Oh, kilala kita. Ilang dekada na ang nakalipas. Maswerte kang nakatakas mula kay Master Peterson at Master Morphy. Hindi ko ine-expect na may guts ka pang bumalik at ipakita ang mukha mo. Agad namang naglabas ng panunuya si Dustin habang comfortable pa rin siyang nakaupo. Ha! Talagang medyo kalmado at mayabang ka sa harap ng isang preliminary grade divine god. Pinahanga mo ako. Well, aaminin ko na nagawa mo talaga ang mga kahanga-hangang tagumpay sa murang edad mo. Ang purple-haired na banal na Diyos ay nagpahayag ng kanyang paghanga kay Dustin. Bagamat isa na siyang preliminary grade divine god, alam niyang noong nasa kasalukuyang edad pa siya ni Dustin. Masyado siyang mababa kumpara kay Dustin. Kailangan niyang aminin na mas malaki ang potensyal ng binata sa kanyang harapan kaysa sa kanya. Natutuwa ako sa iyong katapatan. Hayaan mong ibalik ko ito sa pamamagitan ng tapat na pagsasabi na kung ako ay nasa parehong antas mo. Magagawa kitang patayin ng walang kahirap-hirap.
Tinitigan ni Dustin ang purple-haired divine god na may mapang uyam na mga mata habang nakangiti ng nanunuya. Ano? Ang mukha ng banal na Diyos ay namula. Marahas siyang nanginginig sa galit. Maganda pa nga niyang ipinahayag ang kanyang paghanga kay Dustin. Pero tinarayan lang siya ni Dustin. Humph! Busog na busog ka sa sarili mo. Maraming mga henyo sa buong universo. Ngunit sa kasamaang palad, mawawalan sila ng isa ngayon. Mamamatay ka sa kamay ko ngayon din. Tandaan na maging magalang sa iyong susunod na buhay. O hindi, hindi mo makikita ang kabilang buhay. Dahil sisirain ko ang iyong katawan at kaluluwa. Mawawala ka ng tuluyan. Galit na sigaw ng Divine God na may purple na buhok. Ganyan kakatiyak na mapapatay mo ako. Hindi mo ba kailangan ng tulong mula sa iyong mga kapwa banal na Diyos? Huwag kang magmamakaawa para sa iyong buhay sa huli kapag malapit ka nang mamatay sa aking mga kamay. Tumayo si Dustin at humarap sa Divine God. Sa halip na magpanik at magpakita ng takot sa isang mas malaking puwersa sa harap niya. Bumunot siya ng mahabang espada sa divine level at itinutok ito sa banal na Diyos. Kaagad, isang umaalon na layunin ng espada ang sumabog na parang tidal wave. Ha! Stop acting too tough. Bakit hindi kita kayang patayin mag-isa? Isa akong banal na Diyos at isa ka lang marupok na insekto. Tawa ng tawa ang banal na Diyos at nagsimulang lumapit kay Dustin habang nasa likod ang mga kamay. Gusto niyang ipakita kay Dustin ang gap ng kanilang lakas bilang mga mandirigma sa iba't ibang larangan. Bumagsak. Ang welga ng Divine God na may purple-haired ay nangingibabaw at napakalaki. Naikuyom niya ang kanyang kamao at ibinato ang isang napakalaking suntok kay Dustin. Ang mga banal na ilaw ay umikot sa kanyang kamao at isang sinaunang istilong salita ang lumitaw dito. Oras na, kalahati. Sa paglitaw ng salita, isang napakalaking aura ang yumanig sa kawalan na muntik ng gumuho. Sa isang iglap, tila nagkagulo ang esensya ng oras at biglang naging blur ang buong paligid. Naglabas ng makapangyarihang batas ng panahon ang may purple-haired na Divine God para harapin si Dustin. Swish! Hindi naman nabigla si Dustin. Itinaas niya ang kanyang mahabang espada. Naglabas ng mapanirang aura ng espada. Ang matingkad na espada na kasing kapal ng isang haligi ay naging dahilan ng pagguho ng magulong espasyo. Boom! Boom! Hinawakan ni Dustin ang espada gamit ang kanang kamay habang winawagayway ang kaliwa. Ginamit niya ang special force para itulak ang sarili pasulong. Sa napakalaking puwersa na sabay-sabay na pinakawalan ni Dustin at ng banal na Diyos. Ang espasyo ay gumuho at ang kawalan ay seryosong nasira. Bumagsak. Boom! Ang mahabang espada ni Dustin ay bumangga sa kamao ng Divine God na may purple-haired. Kasabay nito, ang special power ni Dustin ay bumangga din sa batas ng oras ng Diyos na Diyos. Sa sandaling nangyari ang sagupaan. Ang nakapalibot na espasyo ay sumabog at agad na lumikha ng kaguluhan sa kalawakan. Nagulat ang banal na Diyos sa kinalabasan. Hindi siya nagdusa ng anumang matinding pinsala. Ngunit nakuha siya ng mental shock. Hindi niya hinaila ang kanyang mga suntok ngunit nagawa siyang harapin ni Dustin ng direkta. Napagtanto niya na ang isang mandirigma sa Divine Realm ay talagang makakalaban sa kanya sa pantay na katayuan. Ang mukha ng banal na Diyos ay naging matigas at malamig. Hindi niya nagawang saktan si Dustin. Kailangan niyang aminin na may posibilidad na matalo siya sa labanang ito. Kung nagawa ni Dustin na labanan ang kapangyarihan ng batas ng isang banal na Diyos, nangangahulugan iyon na ang puwang sa kanilang mga lakas ay hindi kasing laki ng naisip niya. Ang pag-iisip na ito ay nagdulot sa kanya ng galit at takot sa parehong oras. Sino ka sa tingin mo? Papatayin kita. Nagdilim ang mukha ng may purple-haired Divine God. Tinawag niya ang isang lilang halberd na nababalot ng 10 milyong rune. Naghak ito pasulong at madaling pinunit ang lahat ng humaharang sa daanan nito. Bakit ang tiyaga mo? Masyado kang nagmamadali. Let me help you calm down. Nakangiting sabi ni Dustin. Pagkatapos, nagsimula siyang kumanta ng isang spell. Hindi nagtagal. Ang ibabaw ng kanyang katawan ay nagbuga ng isang patong ng mapayapang ilaw ng Buddhist. Agad na tumama ang liwanag sa banal na Diyos.
Nadama niya na ang spell ay naglalaman ng ilang malalim na kataas-taasang paliwanag na nagpabagal sa kanyang sirkulasyon ng dugo. Unti-unting pinapakalma siya. Swish! Habang tulala pa rin ang banal na Diyos. Itinaas ni Dustin ang kanyang mahabang espada at ang aura ng espada nito ay agad na lumalas. Bumagsak. Walang pag-aaksaya ng oras. Naghagis siya ng nakakapasong suntok gamit ang kabilang kamay. Ang kanyang kamao ay nagbuga ng mga gintong banal na ilaw. Ang kanyang kamao ay binalot ng isang napakalaking gintong anino. Tulad ng isang napakalaking nagliliyab na araw. Ang suntok na ito ay naglalaman ng mahahalagang kapangyarihan ng Divine Golden Fist. Ang Golden Sun Divine Art, pati na rin ang Divine Fist Skill. Ito ay isang kahanga-hangang hakbang na nagsama ng ilang mahahalagang aspeto ng martial arts. Ito ay makakamit lamang kung ang isang tao ay may karunungan at mataas na antas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Pag-unawa sa kasanayan, lakas ng mahahalagang enerhiya, espiritual na pakiramdam, at pisikal na lakas. Ang kakulangan ng kahit isa sa mga nabanggit na mahahalagang aspeto ay nangangahulugan na ang pagsasama ng mga kasanayan ay hindi kailanman magiging matagumpay. Tanging ang mga tunay na henyo at may karanasang mga magsasaka lamang ang makakamit at makapagsagawa ng ganitong komplikadong uri ng kasanayan. Dahil paulit-ulit na ginamit ni Dustin ang pamamaraang ito noon. Medyo pamilyar na siya rito. Bumagsak. Boom! Sa kasamaang palad para sa banal na Diyos. Siya ay medyo mabagal sa reaksyon. Napaatras siya matapos direktang tamaan ng kamao ni Dustin. Bumulwak ang dugo at ilang buto ang nabali mula sa malawakang pag-atake. Ang kahusayan ni Dustin at mabilis na pagpapatupad ng mga kasanayan sa sunod-sunod ay kamangha-mangha. Bilang resulta, ang banal na Diyos ay nasugatan ng malubha. Nakita mo ba iyon? Si Dustin ay nagdulot ng ganoong kalaking pinsala sa isang banal na Diyos. Sigaw ng isang nilalang na nanunood ng labanan sa gulat at pananabik. Ang pakikipaglaban ni Dustin sa banal na Diyos ay tumawag ng maraming atensyon pagkatapos nilang yumanig ang buong universo. Napakaraming residente roon, at napakaraming nilalang ang hindi napigil ang manood sa matinding labanan. Maging ang mga banal na Diyos ay nakatuon din dito. Ang mga banal na Diyos ay likas na nakahihigit sa iba. Maging ang mga master ng Divine Realm, na sinasabing isang antas lamang sa ibaba nila, ay napakababa pa rin kumpara sa kanila. Gayunpaman, nilalabag ni Dustin ang lahat ng natural na batas at ang mga hadlang sa pagitan ng mga kaharian. Isa lang siyang master sa Divine Realm. Ngunit madali siyang nakalaban sa isang preliminary grade na Divine God. Ang eksena ay nagulat sa lahat. At sila ay naiwan na nakabuka ang kanilang mga bibig. Haha, this guy never failed to surprise us. Si Peterson, Morphe, at ang iba pang mga banal na Diyos sa kanilang tabi ay nagsaya habang sila ay nanatiling nakatago sa hindi kilalang kawalan. Ang soul-disrupting spell ay talagang isang napakalakas na lihim na kasanayan na nauugnay sa espiritual na kaluluwa. Nakapagtataka kung paano nito maaalis ang layunin ng pagpatay ng kalaban sa isang iglap. Napaisip si Dustin na kontento sa naging resulta ng kanyang ginawa. Ang spell na nauna ng binigkas ni Dustin ay isang uri ng kakaibang divine spell na tinatawag na soul-disrupting spell. Habang nasa mundo ng kadiliman, nakakuha siya ng malaking bilang ng mga banal na kasanayan at kayamanan mula sa mga katawan ng mga patay na Divine God. Wala siyang iniwan kahit isa at tinipon silang lahat. Kabilang sa mga iyon, pumili siya at nagsanay ng maraming banal na kasanayan na lubhang kawili-wili. Ang isa sa kanila ay ang soul-disrupting spell. Ikaw, bastard! How dare you hurt me? You filthy weakling! Ang purple-haired Divine God ay nagngangalit sa kabaliwan. Hindi siya makapaniwala na nasugatan talaga siya ng isang binata na mas mababa sa kanya. O hindi bababasa. Ayon sa teorya, ito ay isang malaking kahihiyan para sa kanya dahil ang bawat mata ay nakatuon sa kanila sa sandaling ito. Habang nagpupuyos siya ng galit, nagsimulang lumabas ang mga banal na enerhiya mula sa kanyang katawan. Tulad ng isang sesubog na bulkan. Ang lilang halberd sa kanyang kamay, na naglalabas ng nagliliyab na lilang ilaw, ay tumakbo patungo kay Dustin. Sa isang iglap, siyam na purple na banal na ilog ang bumulwak mula sa ibabaw ng kanyang katawan.
Ang bawat isa sa kanila ay binubuo ng purong banal na kapangyarihan at mahiwagang rune. Ang 9 na banal na ilog ay nagngangalit at tumawid sa kalangitan. Sinusubukang sapilitang harangan ang espasyong kinaroroonan nila. Hindi ibig sabihin na isa kang banal na Diyos ay mababawasan mo ako. I underestimate mo ako at tatalunan ko ang kalokohan mo. Humangay si Dustin at naghanda para sa panibagong pag-atake. Gumamit siya ng lahat ng uri ng espada. Mga lihim na kasanayan na may kaugnayan sa espiritual na kaluluwa. Kapangyarihan ng batas, at kanyang pisikal na lakas, sabay-sabay. Ang lahat ng mga welga na ito ay sumugod. Na naglalayong sirain ang kaaway sa isang putok. Ang magulong kawalan ay nagsimulang manginig sa ilalim ng kanyang marahas na pag-atake. Sa mga pag-atakeng ito, ang pinakakilala ay ang lumilipad na espada. Umikot ito sa pinakamataas na bilis at tumakbo patungo sa banal na Diyos sa bilis ng kidlat. Sa sandaling iyon, ipinakita niya ang kanyang kasalukuyang pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. You may be a genius. But don't get so conceited. Papatayin pa rin kita ngayon. Mark my word. Ang purple-haired divine god ay labis na nagalit sa katiyagaan ni Dustin. Muli siyang gumanti at ginamit ang isa sa kanyang mga trompeta. Agad namang bumungad sa langit ang isang puting salamin at lumiwanag sa direksyon kung saan nakatayo si Dustin. Mabilis nitong ginawa ang oras sa paligid ni Dustin para huminto. Pagkatapos ay natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili sa parang latian na espasyo habang binabalot siya ng nagyayelong oras. Ang 9 na banal na ilog na pinakawalan ng banal na Diyos ay bumagsak sa kanya. Na nagpahirap sa kanya na lumipat. Kung trump card mo, meron din ako. Palihim na kinuha ni Dustin ang reincarnation token at agad itong na-activate. Habang ang Divine God ay nasa bingit na ng pagdiriwang dahil akala niya ay napigilan na niya si Dustin. Nanlaki ang mga mata niya. Nang walang anumang babala, nawala si Dustin sa manipis na hangin. Ang lahat ng mga pag-atake na inilunsad ng may purple-haired na banal na Diyos ay ginawang walang silbi. Agad silang naghiwa-hiwalay sa mga random na direksyon at sinira ang karamihan sa walang laman. Dustin, nasaan ka? Naiwan siyang tulala. Sinubukan niyang maramdaman ang kinaroroonan ni Dustin sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espiritual na kahulugan ngunit walang epekto. Wala man lang bakas ng aura niya. Habang siya ay nagpapanik at lumilingon-lingon sa paligid upang hanapin kung saan maaaring lumitaw si Dustin. Bigla siyang nakaramdam ng napakatalim na sensasyon na nagsasabi sa kanya na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Bumagsak. Bago pa man siya makatalikod ay biglang may sumulpot na kamao mula sa kawalan. Nababalot ito ng maliwanag na gintong mga ilaw at ang imperial na aura na umalangaw-ngaw nito ay pumipigil sa espasyo sa paligid ng banal na Diyos. Sa sobrang lakas ng impact ay diretso itong tumama sa balikat niya. Arg! Isang malakas na masakit na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong kalawakan. Nabasag ang kanang balikat niya habang tumalsik ang laman at dugo sa iba't ibang direksyon. Halos matanggal ang kanang braso niya. Isa pa, ang banal na Diyos na iyon ay kumuha ng panibagong mapanirang hampas mula kay Dustin. Mas seryoso ito sa pagkakataong ito. Sigaw ng isang nilalang na nabigla sa eksena. Ito ay pareho para sa lahat ng nanonood. Hindi nila inaasahan na si Dustin ay makakasakit ng isang banal na Diyos ng ganito kalubha. Iyon ay isang direktang hit. Nakakalungkot na kahit na may malawak na open strike. Hindi pa ako sapat na lakas para tapusin ang isang preliminary grade na Divine God. Napaisip si Dustin na medyo nadismaya sa kinalabasan. Sa oras na ito, ang mga banal na Diyos na lihim na nanunood sa matinding labanan ay sa wakas ay nagpasya na oras na para umalis. Mukhang mali ang kalkulasyon natin sa bahaging ito. Hindi ko naisip na ang isang preliminary grade na Diyos ay mahihirapan sa pakikitungo kay Dustin. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Kailangan nating lumabas doon at labanan siya ng sama-sama. Kung magpapatuloy ito, mabibigo tayong maakit ang ating mga pangunahing target. Hindi na kailangang i-drag ang labanang ito kay Dustin. Ang talagang kailangan nating alisin ay sina Peterson at Morphy. Sabi ng matandang payat na banal na Diyos. Yes, let's kill this brat already. Doon lang magpapakita ang dalawang matandang iyon.
Sigaw ng isa pang preliminary grade na banal na Diyos. Nagmamadali siyang naglabas ng mahabang puting sable. Nagmadaling lumabas sa kawalan. At sumugod sa sirang kawalan kung saan nakikipaglaban si Dustin. Sa Diyos na may kulay lila na buhok. Sa sumunod na sandali, isang dumadagandong na tunog ang narinig. Boom! Isang talam ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Dustin. Ang ningning ng talam ay pumailang lang paitaas. Nakasisilaw at malamig. Mukhang isa pang preliminary grade divine god ang darating. Medyo nagulat si Dustin. Alam na alam niya na sa kasalukuyang antas ng kanyang lakas. Halos hindi niya kayang harapin ang isang preliminary grade na banal na Diyos. Ngunit ang pagharap sa dalawang banal na Diyos. Kahit sa mababang grado, walang pagkakataon na matalo niya ang mga ito. Flang! Ang mahabang espada ni Dustin ay gumalaw paitaas. At 2,800,000,000 aura ng espada ang nakakabit sa talam. Lahat ay nagsanga at nagmamadaling bumangga sa talam na sumusugod sa kanya. Pumunta ka sa impyerno. Angal ng lalaking may purple na buhok. Kasabay nito, ang siyam na banal na ilog ay bumangga kay Dustin. Ang lilang halberd sa kanyang kamay ay tumawid sa kawalan na parang ilog ng mga bituin. Na naging dahilan upang gumuho ang buong espasyo. Nang sabay-sabay na inatake ng dalawang preliminary grade na divine god si Dustin. Na-trigger nila ang dumadagandong na ron ng divine god. Masyadong nakakatakot. Ang banal na liwanag ay sumisikat at ang tanawin ay kahanga-hanga. Sa loob ng buong 3,000 malaki at maliit na cosmos. Kahit na wala sa paningin. Malinaw na nakikita ng bawat cosmos ang pagbabago-bago ng enerhiya na ginawa sa laban ng iyon. Puff! Sa wakas, hindi na napigilan ni Dustin at panatilihin itong magkasama. Sa sobrang lakas ng pinagsamang pag-atake ng dalawang preliminary grade divine gods. Ang kanyang katawan ay itinapon sa malayo. Naputol. Ang kalahati ng kanyang katawan at pinalipad sa lahat ng direksyon. Sa kanyang natitirang itaas na katawan at mga paa. Hinawakan ni Dustin ang kanyang space ring. Kumuha ng magic herb at inilagay sa kanyang bibig. Kasabay nito, ginamit niya ang Phoenix Nirvana skill para sa kanyang katawan upang agad na mag-regenerate at bumalik sa kanyang peak condition. Sa patuloy na pagpapabuti ng kanyang kaharian, nakapagsanay si Dustin ng bagong antas ng Phoenix Nirvana skill ng maaga. Hanggat ang kanyang espiritual na kaluluwa ay hindi ganap na nawasak, si Dustin ay maaaring makabawi ng mabilis at on the spot gaano man kalubha ang kanyang katawan ay nasugatan. Mamatay ka. Ikaw na Brad. Ang dalawang preliminary grade na divine god. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Ay sumunod kay Dustin. Ang espasyo. Ang banal na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng batas. Ang mga rune ng pinakamataas na kaliwanagan at ang kapangyarihan ng espiritual na kahulugan ay umuungal ng sabay-sabay. Nagniningning ng maliwanag. Sinubukan ni Dustin ang kanyang makakaya upang labanan ang mga ito. Na ginagamit ang lahat ng mga kasanayan sa pakikipaglaban na natutunan niya. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi sila sapat, nabugbog, pa rin siya hanggang sa pumutok. Halos masira ang katawan niya na may maliit na bahagi na lang natitira. Sa kabutihang palad, nagdala si Dustin ng maraming magic pill kasama niya. At gamit ang Phoenix Nirvana skill. Maaari siyang gumaling sa isang iglap. Paulit-ulit. Two preliminary grade divine gods are attacking just a young man and a nobody like myself. Seryoso, dapat kayong mahiya sa inyong sarili. Alam ko kung gaano kayo kalakas. Pero tapos na akong makipaglaro. Sa inyo, tumalikod na si Dustin at aalis na sana. Kung patuloy siyang lalaban ng ganito, maaari siyang mawala ng buhay sa kaunting pagkakamali. Sa puntong ito, walang puwang para sa pagkakamali. Sa likuran niya, ang dalawang preliminary grade na divine god na may malagim na maputlang mukha ay humakbang patungo sa Dustin. Hindi nila hahayaang tumakas si Dustin bago nila makuha ang gusto nila. Inactivate ni Dustin ang reincarnation token at nawala sa isang iglap. Anong problema, brat? Aalis na agad. Hindi ka makakatakas sa amin. Isipin mo na lang. Paano tatakbo ang fallen immortal cosmos na tulad mo na parang duwag na fog? Dustin, baka hayaan ka na lang naming makatakas.
Ngunit wawasakin muna namin ang fallen immortal cosmos. At pagkatapos ay pupunta kami para sa iyo at papatayin ka. Hindi magtatagal bago mangyari iyon. Tumalikod ang lalaking may purple na buhok at sumugod sa direksyon ng fallen immortal cosmos. Ilang sandali pa, lumapit siya sa labas nito at sinipa ng malakas ang space barrier. Whoosh! Ang isa pang preliminary grade na Divine God ay iwinagayway ang kanyang Snow White Long Saber at nilaslas ang fallen immortal cosmos mula sa malayo. Mabilis na kumislap ang kanyang sandata na tila isang ilog ng mga puting bituin. You are not welcome here. Get the hell out. Lumitaw si Dustin sa labas ng space barrier ng fallen immortal cosmos at umungal. Hinawakan niya ang mahabang espada sa kanang kamay at hinarap ang Snow White Long Saber. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kaliwang kamao na nagbuga ng malakas na gintong liwanag. At hinaranggan ang lalaking may purple na buhok. Boom! Ang kakilakilabot na lakas ng pakikipaglaban ay nagpabagsak sa espasyong ito ng hindi mabilang na beses. Na para bang ang katapusan ng mundo ay tunay na dumating. Malaki rin ang epekto sa fallen immortal cosmos. At nanginginig ang buong cosmos. Sa loob ng fallen immortal cosmos, umuungal ang mga kulog. Nanalasa ang mga bagyo at bumubulwak ang tubig mula sa lupa. Ang bawat buhay na nilalang ay nanginginig sa takot. Labis na nagalit si Dustin nang makitang inaatake ang kanyang minamahal na fallen immortal cosmos. Habang nagko-concentrate siya sa kanyang isipan, umikot ang lumilipad na espada at humampas sa likod ng lalaking may purple na buhok. Na hinihila ang libo-libong sword waves. Lumabas ka, o mamatay. Umungol si Dustin at sinugod ang lalaking may purple na buhok nang walang pakialam sa kahit ano paman. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay naglaslas ng isang matalim na aura ng espada. Nakasisilaw at nakakapansin. Kasabay nito, ginamit niya ang lihim na kasanayan ng puppet strings. At ang pulang sinulid na ibinuhos na parang bagyo patungo sa lalaking may purple na buhok. Ikaw ang mamamatay. Ikinaway ng lalaking may purple na buhok ang halberd at hinaranggan ang espada ni Dustin saka nagpakawalan ng ngisi. Pareho silang tiwala na sila lang ang mananalo laban kay Dustin. Alam nilang pareho silang preliminary grade divine gods. Brat, minaliit mo ang kalaban mo. Masyado kang mayabang. Ito ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Yabang na bastard. Sa likuran niya, ang mahabang puting talam ng isa pang preliminary grade na banal na Diyos ay bumagsak sa likuran ni Dustin. Ang mabigat na puting alon ng talam ay bumaha kay Dustin. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Biglang humiwalay ang ulo ni Dustin sa katawan at lumipad palabas at sumugod sa lalaking may purple na buhok. Ihulog mo ang iyong sandata at tabyusan ang iyong mga kasalanan. Ang ulo ni Dustin ay nagbigay ng nakakabinging dagandong. At ang mga bilog ng Buddhist na liwanag ay lumitaw sa kanyang likuran. Ipinatawag niya ang Soul Disrupting Spell. Isang kasanayan sa pakikipaglaban na karaniwan lamang sa mga banal na Diyos. Ang tinig sa loob nito ay naglalaman ng isang kakilakilabot na puwersa na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa espiritual na kaluluwa. Sa isang iglap, inatake nito ang soul sea ng lalaking may purple na buhok. Bumagal sa isang iglap ang reaksyon ng lalaking may purple na buhok. Sa likod niya, lumipad ang lumilipad na espada ni Dustin at tinamaan siya sa likod. Kasabay nito, biglang naglabas ng naglalagablab na gintong liwanag ang ulo ni Dustin. Sa mga gininto ang sinag nito, sabay-sabay na lumitaw ang isang gintong higanti, isang araw, at isang sinaunang emperador. Pagkatapos ay ginamit ni Dustin ang kanyang ulo upang ipakita ang Divine Golden Fist, ang Golden Sun Divine Art, at ang Divine Fist Skill. Nahaharap sa dalawang banal na Diyos. Kahit na sa paunang baitang lamang, ang paggamit lamang ng isa o dalawang kasanayan ay hindi sapat. Kinailangan niyang hilahin ang lahat ng mga paghinto kung siya ay makakaligtas sa laban na ito. Boom! Tumama ang ulo ni Dustin sa ulo ng lalaking may purple na buhok. Puff! Noon lang, ang walang ulong katawan ni Dustin ay dinurog ng puting talam ng isa pang preliminary grade na banal na Diyos. Hindi nagtagal ay natangay ng hangin ang pulbos na lupa sa kawalan.
Bilang tugon, hiniwa ng lumilipad na espada ni Dustin ang katawan ng lalaking may purple na buhok. Pagkatapos sa isang huling galaw, isang putok ang narinig. Dinurog ng ulo ni Dustin ang ulo ng lalaking may purple na buhok. Nabasag ito na parang pakwan. Noon pa lang ay tila sumilip ang maliwanag na liwanag sa mga bitek na lumitaw sa ulo at mukha ni Dustin. Tulad ng sa porselana na malapit ng masira. Mukhang nasa matinding panganib siya. Malapit nang sumabog sa kabutihang palad. Sa kritikal na sandaling iyon, ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon ay naglabas ng kanilang mga kapangyarihan sa pagpapagaling sa oras upang protektahan ang espiritual na kaluluwa ni Dustin mula sa pagkapahamak ng walang hanggan. Salamat sa kanilang agarang pagkilos. Ligtas at buo ang espiritual na kaluluwa ni Dustin. Sa sumunod na sandali, ang dagwang ulo ni Dustin ay lumunok ng ilang magic pill at ginamit ang Phoenix Nirvana skill upang muling buuin ang kanyang katawan. Medyo namumutla pa rin ang mukha niya dahil sa seryosong sugat pero siya, at least, out of danger. Bueno, sa kritikal na sandali na iyon, ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon ay pinoprotektahan ang aking espiritual na mga kaluluwa sa parehong oras. Kung hindi nila ginawa iyon, kahit na hindi ako namatay, ang aking espiritual na mga kaluluwa ay napinsala ng husto. Marahil ay hindi na maaayos pa. Napaisip si Dustin sa sarili. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga nilalang sa 3,000 malaki at maliit na cosmos, kasama ang lahat ng mga banal na Diyos, ay natahimik. Nagulat sila sa kanilang kaibuturan at sa sukdulan. Ang pag-atake na ginamit ni Dustin ay ganap na kalagkarin ang kanyang kaaway sa kamatayan kasama niya. Desidido siyang lumaban hanggang kamatayan. Sa puntong ito, lahat ng mata ay nakatutok sa katawan at sa ulo ng lalaking may purple na buhok. Ang kanyang katawan ay nahati sa 2 bahagi at ang kanyang ulo ay nabasag sa mga piraso. Ang lahat ay nababalisa at hindi sigurado. Hulaan kung ang lalaking may lilang buhok ay buhay o hindi. Posible bang mamatay ng ganito ang isang banal na Diyos? Tila isang batang mandirigma ang nag-angkin ng buhay ng isang banal na Diyos. Ang mas nakakatakot ay nasa labanan na naganap ilang sandali ang nakalipas. 2 preliminary grade na Divine God ang nakikipaglaban sa isang binata sa Divine Realm. Nagtapos ito sa pagkamatay ng isang banal na Diyos. Si Dustin mismo ay muntik ng mapahamak ngunit kahit papaano ay nakayanan niya ito. Ang buong bagay ay sobra-sobra para sa kanila na hawakan. Arg! You damned bastard! Dustin! You deserve to die! How dare you hurt me to such a extent? Dapat mamatay ka rin. Sa isang iglap, 100 agos ng makikinang na banal na dugo ang kumislap sa di kalayuan at mabilis na nagtipon. Na bumubuo ng isang ilusyon. Iyon ay ang espiritual na kaluluwa ng lalaking may purple na buhok. Ang pinatay ni Dustin. Habang lumilitaw na siya ay nawasak. Mula sa kanyang pisikal na pagkatao, hanggang sa kanyang espiritual na kaluluwa. Pinili niyang iwanan ang kanyang pisikal na katawan at gumamit ng ilang lihim na kasanayan upang protektahan ang kanyang espiritual na kaluluwa. Sa ganitong paraan lamang siya makakaligtas sa pag-atake. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay baluktot na hindi mailarawan. Isang baliw na kombinasyon ng galit, kahihiyan, paglaban at sakit ang napuno sa kanyang mukha. Lahat ng uri ng masalimuot na emosyon ay medyo nakontrol ang kanyang pagkatao. Ang pagdurusa ng ganoong pinsala mula sa isang tulad ni Dustin ay hindi katanggap-tanggap. Kung mayroon kang lakas ng loob, pumunta ka rito at maghanda upang harapin ang iyong huling kamatayan. Ngumisi si Dustin. Iniunat ang kanyang daliri at inikat ito. Sinenyasan ng lalaking may purple na buhok na lumapit. Bagamat medyo mapatla ang kanyang mukha. Mukha siyang dominante sa sandaling ito. Haha, karapat-dapat kang maging alagad ko. Biglang may sumulpot na malaking figure sa tabi ni Dustin. Nakataas sa kanya at tumawa ng malakas. Ito ay si Peterson ang Daoist Ancestor. Whoosh! Iniunat ni Peterson ang Daoist Ancestor ang kanyang kamay at agad na hinawakan ang espiritual na kaluluwa ng lalaking may purple na buhok sa di kalayuan. Isang malakas na putok ang narinig kasabay ng nakakabulag na pagsabog.
bago matanto ng sino man ang nangyari. Ang espiritual na kaluluwa ng lalaking may lilang buhok ay ganap na nawasak. Sa puntong ito, ang kanyang katawan at ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nadurog. Siya ay namatay sa wakas. Ito ay kung paano pinatay ang isang preliminary grade na banal na Diyos na wala itong pagkakataong muling mabuhay. Pinatay siya ng Dustin at ng kanyang amo. Master, may isa pa. Malamig na tinitigan ni Dustin ang isa pang preliminary grade divine god na may hawak na puting mahabang saber sa kanyang kamay. Tila nakilala ng preliminary grade na divine god si Peterson. Kaya hindi na siya nang ahas na makipag-away muli. Sa sobrang takot niya ay tumalikod siya sa pagtatangkang tumakas. Boom! Isang malaking kamay na nababalot ng nakakatakot na ron ang biglang lumabas sa kawalan. Hinawakan ang leeg ng preliminary grade na banal na Diyos. At itinaas siya. Pagkatapos, lumabas si Morphe sa kawalan. Habang nasa kanyang kamay ang preliminary grade divine god. Matalim niyang tiningnan ang magulong kawalan sa malayo. Sa tingin mo makakaalis ka ng ganon kadali? Sabi ni Morphe. Hindi. Please, tulungan mo ako. Ang preliminary grade na divine god ay labis na natakot hanggang sa mamatay na ang kanyang buong katawan ay natulala. Wala siyang kapangyarihang pigilan si Morphe. At ang tanging magagawa niya ay sumigaw ng tulong. Huli na, walang makapagliligtas sa iyo. Malamig na sabi ni Morphe habang nanginginig ang palad. Sa isang iglap, ang preliminary grade na divine god ay naging pulbos. Ang isa pang preliminary grade na banal na Diyos ay kamamatay lang. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng patay na katahimikan sa buong sansinukob. Napatulala ang lahat ng nilalang na nakakita sa eksena. Ang araw at ang buwan ay nagsimulang lumabo. Ang mga patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak ng malakas. At ang pulang dugong kidlat ay tumatama paminsan-minsan. Ito ang reaksyon ng universal na batas sa pagkamatay ng isang banal na Diyos. Lumabas ka. Alam kong nandito ka. Huwag mo akong ailapit sa iyo. May diin ang bawat salita ni Morphe at pinandilatan ng mata ang magulong kawalan sa harapan niya. Humph! Peterson! Morphe! Nakapatay ka ng maraming inosenteng tao at nakagawa ka ng mga karumal-dumal na krimen. Ngayon, dumating na ang iyong kamatayan. Sa wakas, mahigit 100 banal na Diyos ang dahan-daang lumabas sa magulong kawalan. Nabigla si Dustin at hindi niya maiwasang mapapikit. Dalawa sa kanila ay medium grade na mga Diyos na Diyos. Hindi nakakagulat na ang mga banal na Diyos na iyon ay nang-ahas na magpakita sa harap ni Peterson at Morphe. Cadell at Yale, sabi ni Morphe habang nakatingin sa dalawang medium grade na divine god. Nagulat siya sa hitsura ng dalawang Diyos. Sina Cadell at Yale ay dalawang katamtamang antas na mga banal na Diyos mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo noong sinaunang panahon. Parehong gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa oras na iyon. Pagkatapos ng ilang panahon, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga banal na Diyos. Mayroong dalawang panig sa kakilakilabot na digmaan, kung saan hindi mabilang na mga banal na Diyos ang namatay o umalis sa sansinukob para sa kabutihan. Ito ay hindi hanggang ngayon na ang dalawang medium grade na banal na Diyos ay nagpakita. Kaya naman, isang malaking sorpresa na bigla silang sumulpot sa harap ni Morphe at Peterson. Humph! Cadell! Yale! Naaalala ko kayong dalawa. Kayo ay mga kilalang Diyos ng liwanag. Anong nangyari sa'yo at bakit ka lumalaban sa amin ngayon? Malamig na tanong ni Peterson. Si Cadell ay isang matangkad. Matanda na nakasuot ng mahabang pulang damit na may malapad na noo. Para naman kay Yale. Siya ay isang payat na matandang nakasuot ng saye na roba na may 3 patak ng mahabang balbas na nakapatong sa kanyang dibdib. May hawak siyang fly whisk sa kamay niya. Humph! Peterson! Morphe! Hindi ko talaga kayang tiisin kayong dalawa. Lagi mong iniisip na ikaw ang tagapagsalita ng mga makapangyarihang mandirigma tulad ni Parker at Althea. Sa paglipas ng mga taon, sa tulong ng sinaunang kasunduang pangkapayapaan, ikaw ang namuno, lahat ng sansinukob. Pinigilan mo ang lahat ng mga banal na Diyos sa pamamagitan ng iyong pagmamataas at ambisyon. Ang iyong pag-airal ay ang tunay na salot ng lahat ng sansinukob. Sabi ni Yale na may halong pang-iinis.
Tama siya. Ngayon, aalisin ko ang mga halimaw na naging sanhi ng tunay na kaguluhan sa lahat ng sansinukob. Dito ka mamamatay ngayon. Malamig na sabi ni Cadell habang nasa manggas ang mga kamay. Humph! Ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan ay iniwan ni Parker. Hiniling niya sa aming apat na bantayan ito sa ngalan niya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lahat ng sansinukob. Alam ng lahat yan. Well, naiintindihan ko na ngayon. Noon, maraming taksil na banal na Diyos sa mga Diyos ng liwanag na may masamang intensyon at nagtaksil sa kanilang mga kasama. Hindi na ako nagtataka kung pareho kayong kasama sa mga double crossing na. Ahas! Sigaw ni Peterson habang dumilim ang mukha. Humph! Huwag kang maglamang ng putik sa amin. I've always hate your overbearing way of managing things. Anyway, humanda ka sa kamatayan. Sigaw ni Yale habang tinataas ang fly whisk sa kamay at tinuro sina Peterson at Morphy. Master Yale, si Peterson ang nanakit sa akin ilang dekada na ang nakararaan. Kailangan mo akong ipaghiganti. Isang medyo may edad na lalaki sa tabi ni Yale ang biglang humakbang at itinuro si Peterson na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Noong nakaraan, siya ay kasangkot sa pagsira sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan pati na rin sa fallen immortal cosmos. Pagkatapos ng kanyang kasuklam-suklam na pagpapakita ng pag-uugali, sina Peterson, Morphy, Andreas, at ang iba pang mga banal na Diyos ay bumalik upang siyasatin ang bagay na ito. Pagkatapos, hinabol nila siya upang parusahan sa lahat ng kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa niya. Nasaktan siya ng husto sa oras na iyon. Sa kabutihang palad para sa kanya. Nakatakas siya sa wakas. Oh, I see. Nandito ka para ipaghiganti ang junior mo. Kung ganoon, magsimula na tayo. Don't waste my time. Peterson said with a scornful expression on his face. Sa oras na ito, sina Andreas, Lucian, Pascal, at ang iba pang mga banal na Diyos ay lumabas sa kawalan at tumabi kay Peterson at Morphy. Sa sandaling iyon, ang magkabilang panig ay may dalawang katamtamang antas ng mga banal na Diyos. Tungkol naman sa bilang ng mga preliminary grade na divine gods, may kalamangan ang panig ni Yale. Mayroong higit sa 100 preliminary grade na mga banal na Diyos sa kanyang tabi. Gayunpaman, mayroon lamang 6 na preliminary grade na banal na mga Diyos sa panig ni Peterson. Dustin, mag-ingat, nagkaroon ng kaguluhan sa lahat ng sansinukob. Mula ngayon, isang grupo ng mga banal na Diyos ang patuloy na pupunta rito. Dapat kang maging alerto at protektahan ang iyong sarili at ang iyong fallen immortal cosmos. Higit pa rito, mas mabuting magmadali ka upang mapabuti ang iyong cultivation base at maging isang tunay na banal na Diyos sa lalong madaling panahon. Masyado kaming maraming bagay na dapat harapin ni Morphy. Maaaring wala kaming maraming oras at lakas para pangalagaan ka o ang fallen immortal cosmos. Bago magsimula ang labanan, tinitigan ni Peterson si Dustin na may pag-aalala sa kanyang mga mata at nagpadala ng mensahe sa kanya. Naiintindihan ko, Master Peterson. Tumango si Dustin na may seryosong ekspresyon sa mukha. Nadurog ang puso niya nang mapagtanto niyang may mangyayaring kakila-kilabot na maaaring magdulot ng kalituhan sa lahat ng sansinukob. Ang hindi inaasahang pagbabalik ng 2 medium grade na divine gods. Sina Yale at Cadell ay nagpahiwatig ng isang bagay na masama. Mula noon, parami ng paraming makapangyarihang magsasaka ang magsisimulang bumalik. Saktan mo ako ng iyong pinakamahusay na shot. Sa isang dagandong na nakakapatak sa tainga. Ikinaway ni Peterson ang kanyang mga kamay. Mula sa kawalan, isang templo ng Daoist na may 9 na talampakan ang taas na nagbuga ng nakakagulat na liwanag. Ang lumipad mula sa kanyang mga palad. Ang templo ay napapalibutan ng mapalad na mga banal na ilaw. At libo-libong misteryosong ron ang umiikot sa paligid nito. Sa loob ng templo, mayroong isang banal na Diyos na binibigkas ang kasulatan. At ang tunog ng pinakamataas na kaliwanagan ay dahan-dahang kumalat sa buong sansinukob. Boom! Itinulak ni Peterson ang kanyang mga kamay pasulong. At ang templo ay umakyat sa kalangitan.
Tuloy-tuloy itong bumulwak ng makukulay na light column na tila pagtaas ng tubig. Sa isang iglap, ang magulong espasyo sa kanyang harapan ay lubusang nilubog ng mga liwanag na haligi. Wow! Ang Celestial Palace ay napakalakas na magic treasure. Gulat na sigaw ni Dustin. Agad niyang nakilala ang templong ipinadala ni Peterson. Ito ay ang Celestial Palace na dating matatagpuan sa Fallen Immortal Cosmos noon. Noong nakaraan, maraming tao ang pumasok sa Celestial Palace upang maghanap ng mga bihirang kayamanan. Si Dustin ay isa sa mga taong iyon. At iyon ay kung paano niya nakilala si Peterson. Nagulat siya nang makitang ang Celestial Palace ay talagang isang magic treasure na may kahanga-hangang kapangyarihan. Umalis! Celestial Palace ito! Sigaw ni Yale. Nakilala niya ang templo sa unang tingin. Maliwanag. Alam niya kung gaano ito kalakas. Kaya naman, hiniling niya sa kanyang mga tauhan na umatras kaagad. Ikinawi niya ang fly whisk sa kanyang kamay. At dahil dito, libo-libong hibla ng mga kwerdas ang naging makapal na haligi na tumatakip sa kalangitan. Mabangis silang nabangga sa palasyo ni Peterson. Humph! Malamig na umungol si Kedel. Walang pag-aalinlangan. Iniunat niya ang kanyang mga kamay para itapon ang Flood Dragon Scissors. Ang susunod na sandali, ang gunting ay nag-transform sa isang baha na dragon na 100,000 talampakan ang haba. Lumutang ito sa himpapawid at agad na nagdulot ng madilim na ulap at malakas na ulan. Ang katawan nito ay sapat na malaki upang basagin ang anumang bagay sa pulbos. Sa sandaling iyon, ang 3 medium-grade na Divine God ay sabay-sabay na umatake. Ang kakilakilabot na enerhiya ay parang isang malawak na karagatan na ganap na winasak ang magulong kawalan at nalunod. Ang daan-daang milyong milya sa paligid nito. Nandito din ako. Sigaw ni Morphe habang humahakbang at lumaki ng husto ang katawan. Ang kanyang buhok ay lumipad patungo sa direksyon ng hangin. At ang kanyang mga mata ay parang apoy. Siya ay may ugali ng isang makapangyarihan at marangal na hari. Buong lakas. Itinulak ni Morphe ang kanyang kamao pasulong. Ang hindi mabilang na malabong ron ay patuloy na lumitaw sa kanyang kamao. Nakalaunan ay sumasakop sa buong kalangitan. Pagkatapos, sunod-sunod na mundo ang tumalon mula sa kanyang kamao at sinubukang lumunin ang lahat ng mga tao sa kanyang harapan habang sila ay patuloy na umiikot. It's the Visionary Divine Feast. Mag-ingat kayong lahat. Sigaw agad ni Kedel nang makilala niya ito. Ang Visionary Divine Feast ay isa sa mga kasanayan sa martial arts na nagpatanyag kay Morphe sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Kapag na-activate na, may kapangyarihan itong ipatapon ang kanyang mga kaaway sa panaginip at kakaibang mga ilusyon kung saan malapit na silang mawala sa kanilang sarili ng walang hanggan hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Arg! Hindi. Ang isang preliminary grade na Divine God sa tabi ni Kedel na hindi nakaiwas sa napapanahong paraan ay nilamon ng ilang ilusyon na mundo. Wala siyang nagawa kundi ang sumigaw sa takot. Haha! Humanda ka sa kamatayan. Ngumisi si Morphe. Gamit ang kanyang isip. Ang mga ilusyonaryong mundo ay biglang lumiit at dinurog ang preliminary grade na Divine God sa mga piraso. Patayin! Ang preliminary grade na mga Divine God mula sa magkabilang panig ay sumugod at nagbanggaan ng husto. Isang mabangis na labanan sa pagitan ng mga banal na Diyos ang sumiklab sa magulong void. Ipinakita ni Peterson ang Daoist Ancestor at Morphe ang kanilang sobrang nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Hindi lang nila pinigilan ang dalawang katamtamang antas na mga banal na Diyos. Sina Kedel at Yale. Ngunit naglaan din ng oras upang suportahan ang preliminary grade na mga Diyos na nasa kanilang panig. Yale! Kedel! Sa tingin mo kaya mo kaming patayin kung hihijitin mo kami sa dami? Masyado kang walang muwang. Napatawa si Peterson at iwinagayway ang kanyang mga kamay para buhayin ang Daoist Temple sa kanyang harapan. Isang napakalaking makulay na liwanag ang agad na sumabog. Dahil dito, napilitang umatras, sina Yale at Kedel ng sabay. Namutla ang mukha ni Yale at Kedel. Malinaw nilang minaliit ang kapangyarihan ni Peterson at Morphe. Mga kaibigan, magpakita kayo. Sama-sama nating labanan sila. Biglang sabi ni Yale sa malayong kawalan. O tae,
Matapos marinig ang sinabi ni Yale. Kapwa namutla sa takot sina Peterson at Morphy. Haha, sasama na ako. Sa kawalan, isang itim na ambon ang biglang kumalat at bumalot sa kalangitan, na lumikha ng isang madilim na kalawakan. Pagkatapos, isang napakalaking halimaw ang lumabas mula sa kailaliman. Ito ay isang pambihirang higanteng halimaw. Ang napakalaking katawan nito ay nagmistulang tigre na may pares ng itim na pakpak at isang set ng nakakatakot na hubog na mga pangil. Sa ulo nito, mayroong isang pares ng malalaking sungay ng dragon. GRRRRR. Itinaas nito ang ulo at nagpakawala ng napakalaking dagandong. Naglalabas ng itim na fog na patuloy na umaagos sa buong magulong kawalan. Ikaw, ang kakaibang hayop. Laking gulat ni Peterson. Ang halimaw ay napakasama sa 3,000 malaki at maliit na universo. Tinukoy ito ng lahat bilang thoroughly odd beast. Ang lakas ng pakikipaglaban nito ay walang katulad na mabangis. Ang ilang mga tao ay nagsabi na ito ay isang tunay na ganap na kakaibang hayop. Habang ang iba ay naniniwala na ito ay isang inapo lamang ng maalamat na hayop na may linya ng dugo ng orihinal na ganap na kakaibang hayop. May alingaw-ngaw na pinili nitong suportahan ang mga Diyos ng kadiliman sa malaking digmaan sa pagitan ng mga banal na Diyos. Nang matalo sina Hackett at Elliot, nawala rin ang thoroughly odd na hayop. Nagulat ang lahat. Bumalik ang halimaw. Ito ang lubusang kakaibang hayop. Matapos marinig ang sinabi ni Peterson, nagulat din si Dustin habang nakanganga sa napakalaking halimaw na sumisigaw sa magulong kawalan. Noong nasa Earth pa siya, narinig na ni Dustin ang tungkol sa sinaunang uhaw sa dugo na hayop na tinatawag na thoroughly odd beast. Hindi niya inaasahan na makikita ito ng sariling mga mata sa araw na iyon. Ang mga alamat na natutunan niya sa Earth ay aktwal na mga kwento ng mga sinaunang banal na Diyos ng 3,000 malaki at maliit na universo. At lahat sila ay naitala sa ilan sa mga sinaunang aklat na matatagpuan sa Earth. Noong sinaunang panahon, ang daigdig ay dating isa sa pinakamakapangyarihang pangunahing lugar ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang kahariang itinatag ni Emperador Hyder ay minsang nang ibabaw sa buong 3,000 malalaki at maliliit na universo at marami pang ibang universo. Lumabas kayong lahat. Sa sandaling ito, magsisimula ang unang maluwalhating labanan ng ating pagbabalik. Babawiin natin ang nawala sa atin. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay palaging pag-aari natin. Ang tinig ng lubos na kakaibang hayop ay parang isang kulog mula sa langit na yumanig sa lahat ng sansinukob. Sa sandaling nawala ang boses ng halimaw. Ang isang malaking bilang ng mga napakalaking halimaw na figure ay sunod-sunod na lumabas sa itim na kalaliman. Ang ilan sa kanila ay pamilyar pa kay Dustin. Iyan ay mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space. Bulalas ni Dustin. Nakita niya ang matipunong mga halimaw na 100,000 talampakan ang taas na may matinik na buntot at malalaking dagwang bibig na halos umabot sa 2/3 ng kanilang mga mukha. Naalala sila ni Dustin mula sa unang round ng serye ng mga pagsubok sa Primordial Road. Bukod dito, nakita niya ang maraming panloob na core ng mga halimaw, na lubos na nagpapataas ng kanyang pisikal na lakas. Bilang karagdagan, nasulyapan niya ang mga ilusyon at baluktot na kulay abo na mga figure na sumisigaw paminsan-minsan at naglalabas ng nakakapanghinayang espiritual na kapangyarihan. Sila ay mula sa espiritual na lahi. Si Dustin ay pamilyar din sa espiritual na lahi. Sa kanyang soul sea, mayroong 2 kayamanan mula sa espiritual na lahi. Ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Dustin na makakita pa ng mga halimaw na hindi pa niya narinig o nakita noon. May mga kakaibang ahas na may 3 ulo na 1,000,000 talampakan ang haba. 9 na ulo na mga dragon na baha. Mga taong nagninangas na ang katawan ay gawa sa nagninangas na apoy. At mga taong tubig, na gawa sa dalisay at kumikinang na tubig. Bukod dito, nakita niya ang mga taong parang anino na dahan-daang lumutang sa kawalan. Marami ring matataas na punong lalaki na may mga mukha sa kanilang mga puno at mga ugat habang ang kanilang mga paa ay dahan-daang naglakad pasulong at naging sanhi ng bahagyang pagdagandong ng magulong kawalan. Higit pa rito,
Mayroong lahat ng uri ng mga hayop na kombinasyon ng mga halimaw at mga bahagi ng katawan ng tao. At mga hayop na may isang paa o isang mata at iba pa. Napatulala si Dustin nang makita ang iba't ibang uri ng kakaibang lahi. May nakita pa siyang ilang halimaw na ang katawan ay nabuo sa patuloy na pag-ikot ng hangin. Noong sila ay hindi pa rin. Sila ay mga figure na patuloy na umiikot. Ngunit kapag sila ay gumalaw, sila ay parang magulong bagyo. Hindi niya inaasahan na makakakita ng maraming kakaibang lahi mula sa iba't ibang universo ng sabay-sabay.